RVD 2022 Raycon, Round 1. Sa mga nanatili ni Aurora. Inspirational Romance. Bakit ang tamis sa mga libro? Yung senaryo na nakasandal yung ulo ng babae sa dibdib ng lalaki habang nakatingala sila sa langit. Pero sa atin hindi. Nakakapanginig kasi sa totoo lang. Ang lamig. Daig pa natin ang nasa Baguio. Pero wala naman tayo ron. Isang semestre na lang pala. Graduate na ako. Sabi mo, habang nakatingin sa malayo. Nandito tayo sa tulay. Malapit sa subdivision na tinitirhan ko. Ihahatid mo na ako dapat. Pero sabi mo, minsan na lang tayo magkasama. Dahil sa subsob na gawain sa eskwelahan. Kaya tambay muna tayo. Hindi na rin naman ako nagpakipot. Kasi nangungulila na rin ako sa'yo. Kaya nga tingin mo, kaya ba nating harapin ang realidad? Wala ka bang tiwala sa relasyon natin, Janine? Umiling ako. Hindi naman. Nakakatakot lang. Paano pag pumalpak tayo? Ayoko namang umasa tayo habang buhay sa magulang natin. Tumawa ka sa paraang sinasabi mong malaki ang tiwala mo sa relasyon natin. Nax, nadama ko yun. 5 taon na tayo, Janine. Ngayon pa ba tayo matitibag? Niyakap mo ko. Hinampas kita sa dibdib. Kaya napahiwalay ka sa akin. Oh, bakit? Totoo naman. Wala ka bang tiwala? Kung usapang oras lang naman, walang dudang kaya natin yon. Nasabi mo nga, 5 taon na tayo. Pero hindi yun ang usapan natin. Talagang hindi pwedeng hindi na isisingit ang tungkol sa atin, no? Sarkastiko kong sabi. Ang sinasabi ko, yung realidad pagkatapos nito. Yung paglaki ng mundo natin. Di ka ba talaga nag-aalala? Natahimik ka. Ayun. Sana naman natauhan ka na. Pero mukhang walang talab. Ngumiti ka kasi agad at ginulo ang buhok ko sabay yakap sa akin. Kaya natin to. Magtiwala ka lang. Pulong mo sa akin at naramdaman ko ang halik mo sa gilid ng ulo ko. Sa linyang yun pa lang, alam kong susugal na agad ako. Na syempre, lagi ko namang ginagawa. Pero sana tama ka. Ikaw na kasi ang gusto kong makasama. Isang taon na, simula nang gumraduate ka sa kursong aircraft mechanic, ay naging tutok naman ako sa pag-aaral. Hello? Kanina mo pa hindi sinasagot ang tawag ko. Iritado ka na agad. Napasandal ako sa upuan at bumuntong hininga. Ito na naman ba tayo? Ni hindi mo man lang ba naalalang araw natin ngayon? Dugtong mo sa malungkot na boses. Napapikit ako ng mariin. Pasensya ka na, ang dami lang. Ano ba naman yan, Janine? Kailan ka ba magkakaroon ng oras sa akin? Alam ko namang gusto mong unahin ang pag-aaral. Pero paano naman ako? Tayo? Ano? Ganon-ganon na lang yun? Tiningnan ko ang petsa. October 6. Ang tanging naaalala ko lang sa araw na to ay yung remedial ko na kailangan pasukan.
dahil inatake si Papa ng sakit niya. Malaki ang pagkukulang ko. Aminado ako roon. Pero ang hirap. Kahit gaano ko pa gustong unahin ka, hindi ko magawa. Pagod ako, Red. Pwede bang sa susunod na lang? Mahina kang natawa. Kaya napayuko ako ng ulo. Yan na lang parati ang linya mo. Kung hindi bukas, sa susunod na lang. Kailan naman yung ngayon, Janine? Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam. Natahimik ka. Masakit man, pero iyon ang totoo. Wala na akong maibibigay sa'yo. Anong nangyayari sa atin, Janine? Kasi napapagod ka na? nasasaktan na ako. Hindi ako nakasagot. Nahiya ako bigla sa'yo. Mabuti na lang at hindi mo dinugtungan. Dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanga. Bakit nga ba kita tinatanong? Kung ako naman ang problema. Bumuntong hininga ka. May patutunguhan pa ba to? Hindi ko alam. Maghiwalay na lang tayo? Natigilan ka. Ramdam ko yun. Kahit nasa linya lang tayo ng telepono. Alam ko. Ang gago ko para sabihin yun. Pero ayaw na rin naman kitang ikulong sa akin. Bakit parang ang dali pa sa'yo? Gusto kong sabihin hindi. Dahil wala namang bagay na naging madali para sa akin. Napagtanto ko na mayroong bagay sa mundong ito ang kailangan nating pakawalan para matupad ang ibang bagay. At tingin ko, ito yun. Ang pakawalan ka. Sorry, Red. Salamat na lang. Binabaan mo ko ng tawag. Napahilamos ako ng muka. Natulala ako sa buwan, sa labas ng bintana. Tingin ko, ayos na rin yun. Kaysa magkasiraan pa tayo lalo. Natigilan ako nang may pumatak sa pisngi ko. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sunod-sunod. Parang hinihiwa ang puso ko sa hapdi, habang iniisip ang katotohanang hiwalay na talaga tayo. Bakit kaya ang dalas nating hanapin yung mga bagay na nagawa na nating pakawalan? Yung hirap na dinanas ko nung nandyan ka pa, mas lalo lang nadagdagan nang mawala ka. Bumuntong hininga ako. May problema ka ba? Tanong ni Papa. Wala na kami pa. Ni Red? Bakit? Niloko ka? Umiling ako. Hindi pa. Istorbo siya sa pag-aaral ko. Ngayon mo lang nalaman kung kailan 6 na taon na kayo? Siguro kasi, hindi habang buhay iikot ang mundo namin sa isa't isa. Baka hindi lang talaga siya para sa akin. Yun lang ba talaga? Hindi kita kayang pabayaan pa. Ginulo niya ang buhok ko. Ipaglaban mo siya. Minsan lang sa buhay natin na may dumating na kayang manatili kahit pa nasasaktan na sila. At sa tingin ko, ganon si Red sa'yo. Umiling ako. Kung ganon siya, bakit niya ako iniwan? Dahil yun naman ang gusto mo. Hindi ako nakaimik. Sa totoo lang, kahit gustuhin kitang kamustahin, Red, hindi ko kaya. Ayaw kitang istorbohin. At saka na lang siguro, kapag nagawa ko na ang mga dapat kong gawin. Graduation na ngayong araw.
At hindi ko inaasahang makikita kita rito. Matapos ang ilang buwan. Tapos na. Anong? Nilagay mo ang daliri mo sa labi ko. Pasensya ka na kung hindi kita inintindi. Noong mga panahong dapat sinusuportahan kita, hindi ko ginawa. At hindi dapat ganon. Pasensya ka na rin. Dahil nung kailangan mo ko, wala ako sa tabi mo. Kinuha mo ang kamay ko at hinalikan ang likod nito. Ang mahalaga, pwede na. Pwede pa ba? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong yan sa'yo? Napangiti ka. Alam mo namang walang tanong, di ba? Ikaw lang lagi ang sagot. Tinitigan natin ang isa't isa hanggang sa tumingkayad na ako upang mahalikan ka.